Sa Mateo 1:18 hanggang 25, ganito ang nakalagay. Ito ang kaganapan ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil sa matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa ay ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan at sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang hindi naisilang ang isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang ebanghelyo natin ngayon ay about yung Pasko ayon sa paano nakita ito ni Jose. Diba? Sino nga ba si Jose? Si Jose ay isang karpintero. Halos lahat natin alam yun eh. Siya isang pangkaraniwang karpintero na hindi naman mayaman, mahirap. At siya ay tinawag siya rito ng anghel na anak ni David. Ibig sabihin, nasa lineage siya ang ancestor niya, si David, si Haring David. Siguro kung nagpatuloy na ang mga anak ni David at apo ay naging hari, siguro isa siya rin sa mauupo bilang hari eh. Kaya nga lang, alam natin na ang Israel nasakop at nahati muna, din nasakop ng Babylonia, at iba-iba pa hanggang nasakop ng Romano. Kaya hindi nagpatuloy yung seat ng hari sa Israel. Pero dito tinawag siya ng anghel na anak na David. Kasi siya ay galing sa lineage o ancestor ni David. Ganun din si Jesus, di ba? Bagamat ito sa Matthew, yung genealogy ay nakasulat dahil yung ancestor ni Joseph, sa Luke naman isinulat yung ancestor ni Mary hanggang kay Jesus. Dito sa Mateo, sa chapter 1, sinulat yung genealogy, ang dinaanan si Jose. Pareho kasi sila, si Maria at si Jose, dumaan ang ancestor nila dumaan kay King David. And prophesied yun na ang Messiah manggagaling sa lahi ni David. Diba? And pangkaraniwang tao siya. Ang kwento ay ganito. Si Maria at si Jose ay magkasintahan. Sigurado nag-iibigan. Diba? And nagbalak magpakasal.
Ang Israel, ang mga Hudyo, meron silang tradisyon na bago magpakasal ang mag-asawa, 1 taon muna titira yung babae sa bahay ng lalaki. Anong rason? Para malaman na malinis yung babae. Ibig sabihin, ay kung nabuntis, doon sa within 1 year at nabuntis, 3 months pa lang nanganak na, ibig sabihin baka mayroong nakasalising ibang lalaki. Di ba? And pagka ganun ang nangyari at ang babae ay nanganak nang wala pa sa 9 na buwan, may karapatan yung mapapangasawa niya na isuplong yon sa pinuno ng kanilang bayan, sa Sanhedrin o sino mang parir na nandun. Ibig sabihin, at pag napatunayan na ang babae merong kalaguyo habang sila'y nagsasama ng 1 taon bago sila ikinasal, may karapatan ang buong bayan na batuhin siya hanggang mamatay. Yun yung paniniwala at tradisyon ng unang panahon. Kaya, noong ang anghel ay nagpakita kay Maria at sinabi siya'y magdadalang tao, yun yung panahon na yun. May balak silang magpakasal. Yun yung 1 year na si Maria ay nakatira na sa bahay ni Joseph, pero hindi pa sila nagsisipin. At siguro napansin ni Joseph na lumalaki yun dyan. Diba? At syempre, hindi naman siya pinanganak kahapon. At siya ay mabuting tao. Buntis na tong asawa ko Hindi ko naman sinisipingan. Mabuting tao siya. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Kasi alam niya, pagka yan, dinala niya sa lupon, babatuhin ng mga tao yan. Mamamatay. Pati yung bata niya, mamamatay. At siya, yung si Maria, mamamatay. Kaya ang ginawa niya, hihiwalay na lang. Iniisip niyang hiwalay ng palihim. Di ba? Nabanggit doon sa binasa natin. Hihiwalayan niya ng palihim. Reason, ganito yun Pag siya, hiniwalayan niya, dinivorce niya ng palihim yon at iniwan niya si Maria, pwedeng isipin ng buong tao, ang nakabuntis ay si Jose. Di ba? Iniwan lang niya. Di ba? Parang namin, siguro nabuntis ni Jose, sinipingan, kaya nabuntis. At ngayon, hiniwalayan. Kasi hindi siya nagsalita By the way, si Joseph sa buong Biblia, wala man lang kahit isang word na sinabi. Although yung action niya, makikita natin yung pag-ibig, compassion, mercy, at pananampalataya sa mga action. Pero kahit isang word sa buong Biblia, wala kang mababanggit na binigkas si Jose. Hindi naman siya pipi, pero wala lang nabanggit sa Bible na nagsalita siya. Kaya, balik tayo dun sa kwento. Nung malaman niya na buntis, iiwan niya ng palihim para huwag mapahiya. Di siyempre, pag iniwan niya, si Maria, uuwi sa kanila. Pwede niyang dahilan ginalaw ako ni Jose. Kaya ako nabuntis, kaya lang iniwan ako, hindi kami nagkasundo. Di ba? Hindi siya mamamatay at hindi yung bata mamamatay. Kaya lang, hindi na siya makakapag-asawa muli. Kasi noon, pagka ikaw dalaga ka, nabuntis ka, wala nang papatol sa yung lalaki. Diba? Yun yung tradisyon ng unang panahon. Kaya, habang iniisip doon sa binasa natin, habang iniisip ni Joseph na kung paano niya hiwalayan, nakatulog siya. At nanaginip siya. Napanaginipan niya ang anghel ng Panginoon at sabi sa kanya, Jose, huwag mong hiwalayan si Maria sapagkat siya ay nagdadalang tao dahil sa Santong Espiritu at papangalanan mo siyang Jesus. Diba? Pagising niya nung umaga, masunurin si Jose. Sinunod niya agad ang Diyos. Diba? Mapapansin mo, yung pananampalataya niya nandun.
meron siyang pananampalataya. Kung anong narinig niya sa Diyos, sinusunod niya. Kaya ang ginawa niya, pinakasalan niya si Maria. Pero, maagang nanganak. Diba? Alam natin yun eh. Wala pang siyam na buwan, hindi pa sila kinakasal, nanganak na. Dahil 1 year eh. Ay siyam lang na buwan lang ang pagbubuntis. Ibig sabihin, tinuring na niyang asawa si Maria, ang bulong-bulungan sa buong bayan. Ito si Jose, o sa ating pang-word ngayon may tae ka sa ulo. Diba? Ang word doon pindeho ba yun? Diba? Yun yung word na yun eh. Ayan sinalo yung asawa, taga-catch. Yung nabuntis ng iba, siya lang ang sumalo. Hindi nila alam na siya ay pinagli o dinala, ang Santong Espiritu ang kaya siya nabuntis, di ba? Kaya sa pagsunod niya sa Panginoon, may mga pagtitiis. Mapapansin mo? Ganon din tayo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga, ang sanlibutan, minsan sasabihin sa iyo, ay, di ba? Ang daming sinasabi. Pero, dapat tayong sumunod sa Panginoon. Dahil bakit? Utos ng Diyos yun. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kasi utos ng Diyos. Unang-una pa nga ginawa ni Joseph ganito inisip niyang hiwalayan. Diba? Same thing sa mundo ngayon, diba? Ayokong maging Kristiyano. Kasi bakit? Dami sasabihin ng ibang tao. Diba? Mga ganun diba? Mas uunahin natin yung sasabihin ng tradisyon. Diba? At ganun din noong unang panahon. Pero si Jose, mapapansin mo, tinanggap niya si Kristo na nasa pupunan ni Maria at sinamahan niya, naging katuwang ni Maria na magpalaki kay Jesus. Diba? Hindi lamang tinanggap niya si Jesus, tinanggap din niya yung mission niya sa buhay. Na maging tatay ni Jesus dito sa lupa. Hindi siya ang biological father ni Jesus, di ba? Pero tinanggap niya yung responsibilidad, yung mission na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil yun ang mission sa kanya ng Diyos. Same thing sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin merong mission na pinagagawa ng Diyos. Diba? Iba-iba. Kay Joseph, kay Jose, yun alagaan si Jesus. Kaya nung sinabi sa kanya ni Jesus, ng Panginoon, Diyos ng anghel ng Panginoon na nung si Herod nagalit dahil hindi niya natagpuan ang batang si Jesus, pinatay yung mga sanggol na naginip uli siya. Ano na panaginipan niya? Jose, pumunta ka sa Ehipto dahil gustong papatay ang bata. Diba? Masunurin siya sa Panginoon. Siguro, komportable na siya Then, narinig niya sa panaginip yun. Pumunta siya sa Egypt. Pumunta siya sa isang lugar, naging, banyaga siya sa Egypt. Panibago na naman yung, ano ba yun? Kalbaryo ba yun? Di ba? Panibagong pasakit. Unexpected. Anong gagawin niya sa Egypt? Di ba? Pero, willing siyang sumunod sa Panginoon. At nandun na naman siya sa Egypt. Siguro nakapagpundar na naman siya ron. Nung namatay na si Herod, sabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Jose, patay na si Herod, bumalik ka na sa iyong bayan. Siguro pwedeng isipin niya, Lord, komportable na ako dito sa Egypt Pero dahil nga masunurin siya sa Panginoon,
sumusunod lagi siya sa Panginoon. Kaya talaga, ang buhay ng Kristiyano, minsan hindi naman talaga na pagka sumunod ka sa Panginoon, papalakpakan ka ng tao. Pupulaan ka pa minsan eh. Diba? Pastardo, tinanggap mo yung, tawag doon? Tinanggap mo yung anak ng iba. Pinakasalan mo. Ba? Pinagtatawanan ka. Hindi sa panahon natin ngayon. Ha? Wala ka namang ginawa kundi mag-church na lang. Pumunta dyan. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Pera. Ganon, di ba? Pero dahil masunurin ka sa Panginoon, masuunahin mo ang sinabi ng Panginoon kesa sinabi ng mga tao. Kaya mapapansin natin, ang pagiging spiritual, hindi laging pinapalakpakan ng tao yan. Hindi pagka naging sumunod ka sa Diyos, ang mga tao, galing ni brother, masunurin niya sa Diyos. Minsan, ang sasabihin sa iyo, kabaliktaran. Kunwari lang yan. Ano-ano pa. Diba? Kasi, yun yung sanlibutan. Kept you on the task at hand. A man of faith, a man of honor, going the extra mile. And a mile in the desert is no small sacrifice. Through doubts and fears, did you know just what you were fighting for? You were the man by the woman that gave birth to our Lord.